party? Ikaw si Miss D? Hindi ko in-expect na ikaw pala may-ari ng sports club. Bakit? Ano iniisip mo na nakakaawa ako? Divina, hindi ganun ang iniisip ko. Kami lang ba naawa, Libby? May sakit yung tatay ko! Trabaho ko lang yung inaasahan namin! That's nice! At least makakasama na ng tatay mo yung nanay mo. Matatahimik na po si Libby. Di na po niya ako makikita ulit kahit kailan dito. Nagpapasalamat po ako na nakilala ko po kaya, Ma'am Charlene. Dahil po sa inyo, nahanap ko yung nanay ko. May gulong nangyari with your staff. Sino? Si Princess. She's fired, that's it, period! Pero wala siyang kasalanan. I don't understand her. Bakit mas kinakampihan pa niya yung princess na yun kaysa sa akin? Alam mo naman kasi ang mama mo, ang hindi niya naiintindihan, ikaw yung mas nasasaktan. Kaya parang ni Raymond. So? Divina, She owns this place. you've come a long way. I can arrange a get-together. I'd love that. Sa tingin mo, nagbago na si Divina? Ngayong maayos na ang buhay niya, buuti na rin yung pananaw mo sa buhay. Kwento mo ako kamusta ang trabaho mo. Pinakita ko sa kanila kung gaano ako kahusay na empleyado. Wala po kayong dapat alalahanin. Hindi mo pa kasi sinabi sa tatay mo yung totoo. Na nasasante ka. Ano? Nawalan ka na naman ng trabaho? Opo, Mamo. Paano na kayo ng tatay mo niyan? Kaya nga po ayoko munang sabihin sa kanya. Ayoko siya mag-isip tungkol sa gastusin. Lalo na po ngayon, nagpapagamot siya. Makakalata din yun, no? Hindi mo naman pwede itago. Pag nakahalata na siya, may bagong trabaho na ako noon. Ay, wow. Overconfident, ah. O bakit? Magaling naman talaga ako, ah. Sipag. Maayos magtrabaho. Totoo naman yung sinabi ko kay tatay, eh. Na-appreciate naman talaga ako ni Ma'am Charlene at Sir Raymond. Nga lang, naway na naman ako ng anak nila. Naiintindihan ko naman kung mas kakampihan nila si Libby. Siyempre, anak nila yun, eh. Pero yung mawalan ka ng trabaho dahil sa kamalditahan ng anak nila, mali yun. Hindi dapat yun. Nag-sorry rin naman na po si Ma'am Charlene sa akin. Okay na ba yun? Okay na rin yun. Ang mahalaga, nawalan man ako ng trabaho. Nakita niya na wala akong kasalanan. Wala akong ginawang masama. Diyos ko, masyado ko nagpapakahiro ko sa. Mamaya, babariling ka na sa luneta. Loko ka talaga. Napatawa lang kita. Ano ba? O ayan. Iuwi mo na to para may ulam kayo ng tatay mo bukas. Naku, salamat po, Mamo, ah. Hindi ko na po ito tatanggihan. Pero pangako ko po sa inyo, pag may trabaho na ako ulit, bibilin ko kayo ng bagong damit sa ukay. Ay! Narinig ko talaga ba? Pusha ha! Favorite ko yun eh. Pusha. Man. Sige nga, spell Pusha. Oh. F. F. U. Red. Gusto ko red. Red na lang. Okay na rin. po. Okay na red. Sige po. Basta, laban lang po sa buhay. Walang susuko. Dahil naniniwala ako na pag may nawala, may papalit po na mas maganda. Good vibes lang. Tama. Good vibes. Good vibes. Good vibes. Sige, Kaz. Inom mo lang yan. Uy, tumatawag na naman yung asawa mo. Baka hinahanap ka na niyan. Umuwi ka na kaya? Huwag kang hayaan mo na siya. Sawang-sawa na ako sa pagbumuka ng gunang na yan. Araw-araw na lang, paggising ko, yung matanda niyang mukha yung nakikita ko. At kahit maligo siya, amoy lupa pa rin. Nadidiri na ako. Uy, grabe ka. Pero tingnan mo naman. Yumamang ka naman. Dahil kay Johnny, gumanda yung buhay mo. Ngayon, kahit anong gusto mo, mabibili mo na. Pero hindi pa rin sapat yun. Hindi katulad ni... Ayun. Sinasabi ko na nga, be. Naiinggit ka kay Charlene. Kasi si Charlene, happily married sila ni Raymond. Habang ikaw, miserable, trap sa kandungan ng isang gurang. Ay, ano ka ba? Ikaw rin naman nagsabi nun. Pero kahit sinabi ko, hindi mo kailangang ulit-ulitin. Wala kang karapatan. Okay, fine. Sorry. Pero aminado ka. Naiinggit ka kay Charlene.
Siguro nga, pagdating sa aspektong yun, very light. Dahil lang yun kay Raymond, okay? Kaya itaga mo dyan sa kilay mo na kahit kailan hindi sila maging masaya bilang buong pamilya. Ano mo nasabi yun? Dahil may sikreto ako na hindi nila alam. Yung anak nila, hindi na nila makakasama kahit kailan. Ha? Pinagsasabi mo? Ang alam ko kanina dun sa party, kasama nila yung anak nila. Hindi lang ako napakilala, pero sabi ni Bernice, yun, buong pamilya nandun. Yun ang akala nila. Ibalik mo yung baby ni Charlene. Nagaw ni Charlene. Si Raymond at ang future ko. Ito na yung ganti ko. Hinding-hindi na nila makakasama ang anak nila. Kahit kailan. At sa huli, ako pa rin ang may huling halakha! Oh, sige, cheers. Kaz. Merienda ka muna, oh. Thanks. This is cute. Libby! Hi! Since it's your vacation, may naisip ako. Why won't you come with me sa shop? Pwede kang mag-hangout doon at you'll get to learn how to run the business. Talaga ba, Mommy? Gusto mo na i-spend ko yung vacation ko sa business mo? Anak, hindi lang naman yun ang reason ko. Siyempre, gusto kitang makasama. Gusto kong mag-bonding tayong dalawa. Ngayon yun yung sinasabi mo. But last night, pinapagalitan mo ako because of Princess. Libby, gusto lang kitang itama. Sorry, Mommy, pero wala akong ganang makipag-bonding sa'yo. Besides, may lakad pa kami ni Grandma. My darling apo, tama-tama nandito ka. I have a surprise for you. Dumating na yung supplementary credit card mo. No way! Yes. My gosh, Grandma! Ano kung hinihintay mo? Gamitin mo na, di ba? Sabi mo, you wanna buy something online. I will. Go! Do you remember? Yes. Anything for your happiness, apo. I love you, Grandma. I love you even more. Go, go, Go na. Have fun! Wait! I'm so excited. Go! Bye. Have fun! Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Parang hindi ka masaya na napaligaya ko yung anak mo. Ma, I'm happy. Pero sana tinanong niyo kami ni Raymond bago mo siya bigyan ng credit card. Ba't ko naman kayo tatanong eh? Eh, afford ko naman. Ma, hindi naman yun ang point ko. Anak namin ni Raymond si Libby. Alam namin kung anong makakabuti sa anak namin. Talaga lang ha, na alam mo kung anong makakabuti sa anak mo at kung anong makakasakit sa kanya. Eh kung talagang alam mo, eh bakit malayo yung loob ng bata sa'yo? Dahil kinukonsintin niyo. Kasalanan ko pa ngayon. Kasalanan ko pag convenient sa'yo. So bakit hindi mo sa akin sabihin ngayon na ikaw yung ina, you should know better. But unfortunately, you don't. Kaya kung hindi mo kayang ibigay sa apo ko, ako ang magbibigay. At walang makakapigil sa akin